cross again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Well, you lived, you died, you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've Balaan mo Diyos sa mga sa pangalan ni Ginoong Hesus ang ituboy ang buhi ang hanan ng ngalan sa Panginoon. And then, O God, we are nothing without you. Salamat Ginoo nga diin ang tanas kabutagon padayon mi nga ka-celebrate sa imong pagkamayo sa mga kinabuhi. Abba Father, as we come to you with humility, O God, may you search our hearts and our mind if there's something bothers within. And O God, we ask your forgiveness and deliverance. May you open our spiritual eyes and ears, O God, that we may be able to comprehend things you have said before us today. Lord, makaidulungog na mo, abli. Ang kasing-kasing madinawatong Ginoo. Lord, kung namin mga butang na nakababag, salamat sa kagawasan ng kapasiluan ng the mighty name of Jesus. Ang dawaton, ang mensahe ng lipayon, maghatag ka ng kusog sa mga espirituhanon na kadugtungan diyan kanimo. Salamat Abba Father. Lord, di lang kanako magdala sa mga mensahe, kuno tanan nga mga magwawali na magdala sa mga mensahe today. Salamat may mensahe makadakat sa katawan nga phrase of God, nga revelation na gikan kanimo God. Lord, di lang kanako, di lang nang magwawali, labi na sa mga paggampo. Kinabuhi ni Mirasol, kauban ni JC o God dito sa Mawis. We continue to pray and declare, God, Lord, greater things is about to happen in that particular place, God. Di lang dito napita, kundi sa pinatibukan ng Pilipinas. Dalayon ka ba, Father? Dalayon ka, Holy Spirit, samtang kami mga pamalandong sa mong pulo. Not our will, but your will be done in our midst. Dalayon ka ba, Father? In Jesus' name. Amen. Makapaglingkod tayo sa presensya sa Ginoo. Once again, maayong kontak sa itong tanan. Please visited sa atong lingkuran aron mahimutang makapokus sa atong pagpangalandong sa pulong sa Ginoo tungod kay importante mapahimutang kabalo masabtan na to ug mahimo nga mapikar sa atong kinabuhi. Okay, if you have Bible with you, please remain with me from the book of Judges. Manata sa book of Joshua, nata sa book of Judges nga itong isgutan, how God remind His people and how God rebuked His beloved people while they were in their away. Nahimo silang away, long distance. Layo sa Ginoo, taliwala sa mga pagpahimandong, mga pagpahimandong. Okay, nung taknas, kamuntagon, mag-isgutan sa uluhan, God's realignment for His people. God's realignment for His people. Ang Diyos nag-align, nagtulid sa ilang mga dalanon tungod kay, malagi na, mabot panahon, kung wala tayo mapahinundon, sa panahon na makiyahay na, sa panahon nga sitil na ang kinabuhisay makalimot, daghang mga tao makalimot, ingon pa silang ginulungan, nahubog sa mga panalangin, nawala. Panahon nga nakalisod-lisod pa, grabe ka, ewan pa, madinut-duton, madasigon sa Ginoo.
Sa panahon nga nakaabot na sa peak sa ilang success, matudlay nila sa ilang kinabuhi, nahimo na ng panatiko, dili sa ilang pagsalig sa Ginoo kundi sa ilang mga pagpaningkamot. Manali na gusto na kong ipainundom sa kinabuhi sa mga salita based on study, based sa ilang mga pagnukinubi. After 15 years, kung wala ko masayo, base sa ilang isulti, mga Bible scholar. After 15 years, Joshua passed away. Atong inumduman ha? Dukay na ba ng 15 years? O kanang mubura? Sa mga na, ang 15 years, dugay o dalira? Sa'yo, maglibog tas tao ba? Ano? Manilang nilang gingon. Istorya nga, ni bakasyon. Magbakasyon, tulo na kadlaw. Una na ako yung mga tao nga ning abroad, tulo pod ka tuig. Tao ta na asa may mas dali. Tulo ka adlaw o tulo ka tuig. Asa may mas dugay, tulo ka adlaw o tulo ka tuig. May na mabal nga, dali ara na buhay, mura na maghapon ang 3 years. Dali na kayo. Pero bakasyon, labi na kung naay transaction na importante ang 3 days, dali o dugay? Dugay kaayo kay nga naman, naano gidalian. Pero kung wala gidalian, ang taas na panahon kay mo lakod nga dali. Madini atong lantaw ng atong pag-obserbahan. After 15 years, si Joshua namatay. Here comes the result. Bangunta na nagkulang ba si Joshua sa pagpahinumdum nila? Kung atong mabalikan ang Gadites, ang Reubenites, ang half-tribe of Manasseh, concerned sila sa ilang future na generation. Mana naghimo sila replica that someday, somehow, ang ilang kaliwatan sa dihang makakita sa usa ka pagpahinumdom, ma-remind sila na naay gibuhat ang Dios sa ilang kinabuhi. But here comes, after 15 years, the people of Israel, meaning to say, the whole country, the whole tribes, forget the Lord. Ang tibuok ha, dili lang ang usa ka tribo, dua ka tribo, lima ka tribo, kundi ingon ang Bible, the whole Israel, the tribe of Israel, forget the Lord. At least 15 years nakalimot sa Ginoo, pero yung mga tao pila ra kahigayon nga gibuhatan nimo maayo o gibuhatan nimo sa taas ng panahon na kay sipyat nga di maayo, basta sipyat di jud maayo, makalimtan na ang tanang nabuhat nimo. Mao ni mga kaliwata nga dapat natong hinumduman. Okay? Ato ning obserbahan. Ano may Bible? Bible, where is your Bible? Ha? Book of Judges chapter 3 verse 7 to verse 11. Good news kung gamito rin at translation. Kung basahan din kung tanawas inyong Bible nga unsay ni tabo, dili ako nagtumutulong ani kung dili isulat sa Bible for you to be reminded that someday somehow kung madato na ka, maningin sa Deuteronomy, sa panahon na madato na mo, ayaw ninyo kalimti ang Dios nga mo'y nagpanalangin ninyo kay daghang mga tao makalimot o naa din presente nga gisulti sa Bible. Okay? Ano mo na? Book of Judges chapter 3 verse 7 to 11. Kung saan dere,
the people of Israel, quote unquote ha, people of Israel forget the Lord their God. They sin against Him and worship the idols of Baal and Asherah. So the Lord became angry with Israel and led Cushan, Rishathaim of Mesopotamia conquered them. They were subject to them for 8 years. Then the Israelites cried out to the Lord, and He sent someone to free them. This was Othniel, the son of Caleb's younger brother, Kenaz. The Spirit of the Lord came upon him, and he became Israel's leader. Othniel went to war, and the Lord gave him victory over the king of Mesopotamia. There was peace in the land for 40 years, and then Othniel died. Okay, dini atong isgot-isgotan karon para mapahinumduman atong kaugalingon. Ha? Inanim tapat pahinumduman ako akong kaugalingon. Kaya kung ako bang tao mo yung pahinumdum niyo, ingon ako, ilagturon man ka. Magbuot man ka sa ako maning desisyon. Ay, yung kaugalingon nga. Karon akong pahinumdaman akong kaugalingon. Karon pahinumduman atong kaugalingon, dili pahinumduman atong ubang tao. Ang atong kaugalingon may pahinumduman. Inspired sa daghang gibuhat nga milagro ang Dios sa katawan sa Israel. But the characteristic of these people is the same yesterday, today, unlike you, unlike us. So, grabe sa pasok. Kung dili man na ikaw, ano masakitan man ka? Pero kung ikaw na ayaw kasakit, kung dili, tudloy yung mong kaugalingon nga dili ka mahimong amnesia. Nakalimot ba? Di ba? Ang amnesia is nakalimot. Kung ang nagpakog, kaya ka na kung amnesia, kung mapakog nag-utro, makaremember. Parang kinahanglan siya kung ipakog. Grabe sa harsh na mapukanan. Asa may harsh? Ang gibuhat sa Ginoo sa ilang para sa kayuhan o ang ilang gibuhat ng talikod sila sa Ginoo? They personified themselves to idols. They worship other gods rather than the true God of heaven. Ngani, kung nato makita, na-remind nato matupag ilang chapter 23-24 sa book of Joshua. Before si Joshua say goodbye to the people of Israel, yun siya, choose today whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Sige ngon sa mga tao, kami po, leader, mga lakad po ni sa Ginoo kanong family. But how come? 15 years after. What a nice mo ba? Maayo ba nga lakad? Mana nga di na ito kakumpiyansaan. Posible nga kita sa panahon nga kanunay ta makadungog sa pulong sa Ginoo, mapahinumduman ta. Pero panahon nga wala na ta o di na ta maminaw sa pulong sa Ginoo, that's the beginning of spring time. Mo-unload, mo palayo, okay lang mo-unload, delikado malumos. Kaya kung malumos, kung sa ita mo, patay. Ngayon ang tang ma-revive lang, minikalumos, ma-revive lang. Kung madayunan, goodbye Philippines, I will go to Bohol. Okay. Ako ning tagsa-tagsaon. Why God became angry with His people? Nganong ang Diyos grabing sukuan? Nasuko ang Ginoo. Kaya nga naman na ay duha ka major problem nga ilang gibuhat. Duha ka major nga sala ilang gibuhat. Ato ning lang taon.
Na sa verse 7. Okay, tanaw diri sa green board. Diri. And the Lord and the people of Israel forgot the Lord their God. They sinned against him and worship idols of Baal and Asherah. Naay mga hinungdan nganong nakalimot sila sa Ginoo. Naay duha ka main reason nga ang katawhan sa Israel bisan mga Kristiyanon makalimot. Dili kami ngun simba ko pito ka laod. Daghang mga tao manusaad pero pagabot sa panahon mingon dayon ang ilang pinulungan, may magbuang kay tumanon. Matod pa silang pinulungan, kung mutuman ka sa mong saad, matod sa mga tao, buang ka. Buang naman kuno ang mutuman sa saad. Kinsa may hintuman sa saad, di ba ang Ginoo? Pangutan na buang dahil ang Ginoo. Kay mutuman sa siya, promise. Okay, ato ning lantaw-lantaw na, at least makita nato masabtan. God's alignment for His people because His people forgot Him totally. Nakalimot sila sa Ginoo nga nagluwas na gikan sa Egypt hangtod nakaabot sila sa gitawag na promised land. O nag-enjoy na sila sa kinabuhi. Ang problema diya nakita is wala sila na himong careful. Mama na ang i-remind ni Jose o ni Moses, be careful to obey. Wala na sila ng obey tungkol kay dili na sila careful. Okay, unsa man ilang gibuhat? Nganong God angry na si Lord diin matawanan, di ba? Iningon ang Bible nga kung atong makita anong masabtan, nasuko ang Ginoo tungod kay isa, they sin against God. Duha sa kuno yung kaganan, duha ka major sala ka ilang gibuhat. I hope mawala ka ani. Unahin mo man sa iyong ra, mao ni nagpahinumdum ang Ginoo nga repentance is must. You need to make a decision. Okay, inang banana atong makita anong masaktan. Lantaw na to. Atong obserbahan. And the people of Israel forgot the Lord, their God. They sinned against Him. Okay, pangatanong, unsa may sala din nila? Unsa may sala sa katawan sa salganong na nakalimot sila sa Ginoo? So may sala nila. Minta nga, nagsimba sila Diyos, dilig pa na. Resulta nila sa ilang gihimong pagsupa. Pagdisobey. Okay, balikan na to. Kana, verse 7 man ano? Atrasan na to. Usa lang ka verse. Usa ka verse. Okay, pwede maatrasan na to usa ka verse. Itanawan ninyo. Unsa may ilang gibuhat? Atong atrasan ay usa ka verse. Okay. Atras dilikon. Abante atras. Kanan abante atras. Atras gamay. Asubli sa verse 5 siguro brad. Verse 5, 6. Okay, ako na basahon. While plus there. Verse 5. And so the people of Israel settled down among the Canaanites. Igamit na settle down, nakiksettle na sila. Ngayon ang Bible, hindi sila pwede makiksettle sa surrounding nations kay matakdan sila. Mauna hinungdan nga, mag-compromise sila. Okay. Settle down among the Canaanites and Hittites and Amorites and Perizzites and Hivites and Jebusites. Verse 6. Verse 6. They intermarried with them and worship their gods. Wala una sila mosimba sa laing mga Diyos-Diyos. Kundili unang lakang ilang gibuhat is
dili lang na nakikamigo. Ang gigamit ng lapita, the intermarried. Kung sa'yo pasabot sa intermarried, nagminyuanay na sila. Back then, sa panahon ni Israel, ni Jacob, when his one and only unikaiha, na may unikaiha si Jacob. Kabalo mo, kinsang ngalan? Si unikaha, kinsang ngalan? Dina. Si Dina, nga usa ka anak ni Jacob. Madiin, si Azor, nga anak ni Shikim na ibog. Una kay naibog man, gibuhat girip niya si Dina. Una hastang sukuha sa iyang igso nga si kinsa man? Si Judah ug si Levi. Unya ning adto si Azor, gidalag yang anak kay nakigsitel sila. Ang kabright ni Judah ug ni Levi. Ingon lang yung kanang iyang papa nga dili bawal man sa among kuan among tribo nga magigminyo sa laing mga kaliwat kay bawal na og disobedience na sa among Dios nga among gilagaran. Pero ang gibuhat ni kuan ni Levi ug ni kuan ni Judah sa ilang gibuhat, iningon sila, sige musugot mi nga magminyo mi sa inyong mga kaliwat, inyong mga babae, inyong mga babae makigminyo sa amo sa usa ka kondisyon. Sa ilang gibuhat, ingon po mga bride, sige, inyong buhaton ang inyong tanan mga lalaki magpatulik. Kung gusto din mong makigminyo mi sa inyo, mahimutang mag-settle down ta na tayo peace, ang buhaton ninyo, tanang mga lalaki ninyo magpatulik. Tungod sa kabright ni Levi yung ni Judah, abalo man sila, pagtulion dito kalihong og maayo. Naita po 3 days after, sa gibuhat ni Judah ug Levi, wala kibal ng papa. Tanang lalaki nga pagtulik, di pangtulik po nila. Kinsa gipapatay nila ni Judah ug ni Levi. Kaya nga dili lagi gusto o dili sila, kabalo sila na bawal sa ila ang pagpakigminyo sa laing mga kaliwat o nasod kay nga naman maunay usa sa inungdan nga naglagot ug nasuko ang Dios. Kaya nga naman kabalo ang Dios nga sa diha nga makigminyo sila sa laing mga nasod, mauni ang resulta nag-intermarried sila, then ning simba sila og mga Diyos-Diyos kay ilang mga anak tudloan nila sa pagsimba og mga Diyos-Diyos nga maunay gikaligot-lutan sa Ginoo. Unang sugo sa Exodus chapter 20, unsay unang sugo? Dili ka magsimba og laing Dios, gawas ka nako bisan sa paghimo og mga linilok larawan tungod kay nga ng Bible abomination na sa akong atubangan. Pero unsay gibuhat? Ani. Unang lakang wala pa sila mo simba. Ang gibuhat is nakigminyo pa lang. Atong classic example. Unsay inungdan nga si Solomon nawala sa Pasig? Dili man chicks boy si Juan, si Solomon. Dili chicks boy si Solomon. Ngano? Ang iyang hilig mga babae lang dili boy. Kanang chicks boy kay pwede mag chicks pwede boy. Chicks boy. Si Solomon, wala mga babae nga ningabot ako sa kalibot tanan. Pero di man pud to siya mahinungdan nga iya tong gipamalit, iya tong gipanghatag pa pud to. So malagi na ko naihatag ko sa nindot dawaton, pero mind you this, dili tanan nga ato pwede dawaton kay pwede na adaw na to. So Solomon way balipad. Tawag tingabot og si Bernabet iyang asawa. Wa koy balibalay.
netabo, ang Bible nagsulti, tungod siya mga asawa, si Solomon palayo sa Ginoo. Eh nga naman, gilaliman ka, 700 ka asawa niya. Kabalo ba mo? Kada usa ka asawa niya, lain mo Ginoo, lain mo Diyos. So kung itotal sa 1,000 plus iyang ko sa ka-Diyos, pila na iyang Diyos? Sobra nagkapin. Di ba? Kung ingon ng Bible nga di mo magbaton og laing Diyos, unsa ni tabok si Solomon, naghimo og every time nga magdedicate sa temple sa iyang mga asawa, muadto siya malingkod primero di kasi ko nadugay na agad na. Dito na po siya inigdedicate sa temple, dito siya magluhod-luhod. Nga sa mo ingon kanang Bible, profane in the eyes of the Lord, bisan sa pagbanggit sa ngalan sa mga Diyos. Na mga Kristohanon, yawa-yawa. Tingnan ang Bible nga, bawal ganit mo lito ka sa ngalan sa mga Diyos. Mao na kanunay nimong ipangadjik. Sige. Total, ikaw ramang ko'y, inyo pa sa kanang binukibit bagyo. Alam, sagpako ngayon ka, mahiwi ng imong. Okay, balik ko na to ha. Ato nang yatagan o dakop na pagtagad. Manong nasuko ang Ginoo kay nakalimot sila. Kung sa inunda nakalimot, nakikminyo sila sa mga dili kaliwat nila. Ano man yung di kaliwat nila? Labi na ato karon nga panahon. Labi na ang mga foreigner. Ganahan dyan ang mga kay yung mga apam. Kay madato. Angat ko sa kanang kahirapan. Manang mga hantok na ng apam. Naneta mo, napoy ng hantok. Hindi magpuntanan, pero mga saukon, pato silang nasod, i-insure, pakuman, kapanggaan, kadisgrasya, ada ko, kita, i-insure. Di matanan siguro, pero dili ko na ito makitaan atong lantaw na sa verse 6, nakita na ito ang duha. Medyo nga problem nga ilang ibuhat against sa will sa Ginoo. Okay, nag-interfere. Ato ning lantaw na, naabay mga teksto o biblical basis nga dili jud gusto si Lord nga magminyo ta o dili kaliwat nato. Meaning to say, sa ato karon na panahon di pwede nga kanang igagaw ra po nato atong minyuan kay manandaghang mga Mongols. Diba? Kanang mga genes bitaw nga magkapariha lang. Konsulta bitaw mga Mongols. Ora kita pastor. Eh, so sabi mo na, di ba na ako nagtumutungo? Ha? Depende. Kung sa'yo mong gusto, Mongol 1, Mongol 2, Mongol 3. Ano pala yung sumpay ha? Kung gusto mong kadungdako, bahala na mo. Basta, ato na nang isulti. Kinahapyaw lang. Depende naman sino maglagot o nang nagpinta. Pero, based on study na, ha? Dili na tungkol kay gitong-tungo. Okay. Ang atong lantaw nilang napita, nga na ay ato sa tas sa Corinthians, pwede ra ato sa tas New Testament. Kaya ato ng lantawon, unsa ka epektibo ang ipanglantaw sa Ginoo para sa iyang katawan, para dili mo lihis, para dili mo palayo. So kung nang gingon, balik ko na to, na ay usa nga laing reliyon, ang usa pud laing reliyon, di man masugod ang bana nga dalhon silang reliyon. Ang asawa ko di mo sumot ka dalon siyang reliyon. Di na ako ibig makita kayo kasi kumakon na. Aron dili sila mag-away ni Domingo, ato sila sa Jollibee. Para di ta mag-away ni Domingo, imbis kay matutag simbahan, dili na ta matutag simbahan kay mag-away na ta. Ato tag Jollibee. Jollibee delivery. Dito sila. Ang ilang isimba, dili sa Jollibee. Kung may punto din napita. Nga kung dili mo pariha o panglantaw, o dili mo pariha o gituuhan nga Ginoo, musugotag sa dili,
Dili mo pareha commitment, ang may tabok mong gibangga, yung mong magiaway mo. Mangutan na, kinsay dakong epekto anak. Kung naamay mga anak, kinsa may dakong epekto. Ang mga anak, mao na daghan nga mga broken family bisan sa Kristiyano, labi na katong nilang nato dito ko. Ano de, wa day nang imong broken nga family nga Kristiyano, naa tungod kay ingon ang Bible, my people are destroyed for lack of why? Walay insight sa Ginoo, way pulong sa Ginoo kay nga naman. Ambot lang hani mo. Okay. Ato ning obserbahan. Gisulti ni Apostol Paul sa New Testament. 1 Corinthians chapter 6 verse 14. Okay. Ato man ning ipaspasan. 1 Corinthians chapter 6 verse 14. Us may gingon. 6 verse 14. God raised the Lord from death. Ha? Second Corinthians. There sa 1 Corinthians. Chapter 15 verse 33. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Ako na sound dire. Ayun dire. Do not be fooled. Ayaw pagpabuang-buang, ayaw pagpabuang-buang jud. Bad company, companion, ruins good character. Ang maayong pamatasan maguba kung makikuban ka sa mga way klaro batasan. In other words, kung makikuban ka sa dili nimo kaparihang pagtuo, dili nimo parehang panglantaw sa kinabuhi, dili wala ka higugma sa Ginoo, musuhotag sa dili, magguba ang imong sa New Testament na. What? Kung nilabot sa kami yun. Okay, dito sa Corinthians. 2 Corinthians. Sa may gingon sa 2 Corinthians. Okay, ang gigamit dere sa good news is, do not try to work together as equals with unbelievers. For it cannot be done. How can right and wrong be partners? How can light and darkness live together? Sa Good News na translation. Pero, ang lain nga translation na, iyon na, do not equally yoke with unbelievers. Kabalo mong na-talking about lyric? Madili sila pwede makigminyo sa dili kapareha nila pagtuo, dili kapareha nila og commitment, dili nila kapareha og panglantaw sa kinabuhi. Kaya nga naman, mind you this, daghang mga pamilya na naguba. Anong nangaguba? Tungod kay lahi ang direksyon sa bana. Lahi po ang direksyon sa asawa. So, naitabo, kinsay affected. Muna, ang bana makakitag, uy, kaparihan nila kong paglantaw. Oh. Ang asawa po makakita, oh, murag, wali siya, kanang, makasabot din ako sa kong paglantaw. Ang resulta, kinsay may affected. Ang mga anak. Nagminyo ay, mga minyo, nagminyo kong lain kay wa magkasinabot. Unang rason, tungod kay dili sila parehang direksyon. Nasabto na to? Kabalo ang Ginoo nga gusto niyang i-preserve ang family. Kaya nga naman, first na i-destroy sa yawa is family. Ang first na murder sa Bible, brother, family. Para din ko na ito makita nyo ng Bible ha. Sa New Testament,
iya jud nga ipasabot nga dili ta pwede makigminyo sa dili ka pareha nato og pagtuo. So dili ta pwede magminyo sa laing reliyon. Sa mga na okay na ba? Isgutan ni ring nabita, dili pwede mag-partner ang kahayag o kangit. Ano mo ba? Mahimong excuse. Ani mo na pastor. Siya gawang may Ginoo, ako kay naman ko'y Ginoo. Ako na siya pangasawon kay aron dalhon ako adto sa ilan sa Ginoo. Pero balido dili. Bali dili. Dili ko magud siya kanang ako siya i-reach out para madala sa ilan sa Ginoo. Pangutana, mao ba nay kamagi sa Ginoo o imo nang style? Klaro ang isulti sa Ginoo. Doon lang. Pwede mo na ito i-edit ang word na donut? Pwede na kanon lang yung ng donut. Ano kaon? Pero ang sugo nga donut equally yoked with unbelievers. Sa bigiskutan ng lapita, pwede na ito ang iyon si Lord. Doon na may mga instances naman ko yung mga kanang parinte, uyuan, iyaan. At first, dili jud believers ang iyang bana o iyang asawa. Pero nadala nga to sa ilan sa Ginoo. Pero pangutana, pila ra ka percentage ang pwede? Ingon po si Pablo nga, kung ang imong asawa o bana dili magtotoo, idawat sila sa Ginoo tungod nimo. So naay kahigayunan. Pero pangutana, nanong lisod-lisodon man jud nato ang atong kaugalingon. Like for example, kung ikaw, part ka sa ministry, na kay kasing-kasing sa ministry, oy paminaw. Kung magminyo ka o buhay kasing-kasing sa ministry, pamunta na di mo magbagit. Minyo dyan, kapuya, sige ta kung tuan dito. Mureklamo kay nga naman, wala may kasing-kasing panglantaw, gibugaton sa ministry. Ikaw, manamang kay gibugaton sa ministry, ano ko ba daghan makawala? Nga naman, either bana o asawa, nga naman, pero aktibo mo kayo kay nay, masamang balak, naaday, interest. Pero pag nakuha na, mira, ako'y makote, ako'y bana. Na-impas. Iminyukan na ka, pero kay para, pero panahon ka na, mira, ako'y sunod ha. Dapat wala na tayo kasing-kasing sa ministry nga mag-participate pero wala na kigayunan kaya naman nababagan na. Okay? Klaro? Both side, either bana o asawa. Muna nga kanunay na itong ipainundog kung magminyo at magkanita katong ng giling. Ang minyo naman, ang uban nga magminyo pa una-una ni mong buhaton is pangutanong ni mo yung pagalingon sa mong minyuan. Pareha ba mo commitment sa Ginoo? Pareha ba mo kung kasing-kasing ng malagad sa Ginoo? Kaya kung di mo pareha kasing-kasing, sugot ang sarili, may lamang tao matakdan ka niya. O ikaw may manakot sa iya. Pero kung siya may magkatakot sa iyo, impas. Goodbye. May teacher, goodbye. Okay? So, manay giisgutan sa Bible ha? Okay, balik ta sa Old Testament. Nganong ingana ka detalyado o ingana ka porsigilyo si Lord? Okay. First, atong lantaw. Sa diha nga si Abraham before siya namatay, di ba na si anak kasi isa ganito iyang anak? Kinsa tong iyang anak? Uy! Si Isaac. O niya iyang gisugo ang iyang caretaker, iyang sinaligan. Na ikaw, muadto ka sa lugar sa akong kaliwatan.
kuhaan nimo siya og asawa. Dili pwede nga dili kaliwat namo ang imong himuong asawa sa akong binugto nga ako ni Kuiho. Nga si Isaac. Kaya nga naman importante sa ila tungkol kay gitudlo mamahimong ang ilang minyuan kadtong kaparihan nila og dili kay kaparihan nilang tribo lang kundi kaparihan og kasing-kasing ulantaw. Okay? Klaro man kana ato matagag nga biblikal nga mga basis. Deuteronomy chapter 7. Okay, tanaw ninyo yung Bible, Deuteronomy 7 verse 3 and 4. Ingon tayo sa verse 3. Do not marry any of them. Ang gisgutan nito, mga tagalaing tribo. Lain nga mga practices. Okay. Makita na diha sa verse atong balikan ang verse 1 siguro. The Lord your God will bring you into the land that you are going to occupy, and He will drive many nations out of it. As you advance, He will drive the 7 nations, larger and more powerful than you. The Hittites, the Girgashites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, and Hivites, and Jebusites. When the Lord your God places these people into your power, and you will defeat them, you put them all to death. Klaro, isulti na. Do not make any alliance with them or show them any mercy. Do not marry any of them, and do not let your children be married any of them, because then they would lead your children away from the Lord to worship other gods. If that happens, the Lord will be angry with you and destroy you at once. So then, tear down their altars, break their sacred stones pillars in pieces, cut down their symbols of goddess Asherah, and burn their idols. Do this because you belong to the Lord your God. From all the people of the earth, He chose you to be His own people. Okay, klaro? Wala pa sila ning-abot sa promised land, ihatagan ni sila ang klarong instruksyon. Kay kabalo ang iniingon siya sa iyang pulong, kay ang inyong mga anak, tudluan nila sa pagpahilayo kanako. Maningon si Lord ka, kung maabot na mo sa lugar, klarong instruksyon, na pamatyon ninyo sila. Pahawaon ninyo sila. Walay ibilin totally. Pero tungod sa pagkahumok o ulo, sige buhat. Nagbilin Diyos. Mana ang partial na obedience mo resulta sa dakong destruction sa kinabuhin. Maninita mo. Hingnan na sila nga di sila. Why ibilin? Kaya para ang ilang mga nagdili manadko o dili sila mag-intermarriage. Pero silang gibuhat. 15 years after namatay si Joshua. Kini nga sulat wala pa sa leading si Joshua. Panahon pa ni Moses. Panahon pa ni Moses, meaning to say, daghan ng mga pagpahinumdom nagihatag sa Ginoo sa ila. Okay, klaro. Chapter 19 sa Book of Leviticus, 19:19, nagsulti po, kanili dyan sila pwede makigminyo o lain ng mga kaliwatan tungod kay mauna hinungdan nga silutan sila sa Ginoo. Okay, Joshua, katong sa Book of Joshua, chapter 23, na nag-isgot siya nga di, dyan mo pwede makigminyo sa mga nagpalibot ng mga nasod kay pwede nila natuluan inyong mga anak sa pagpakig-away ka na kung musimba sa laing mga Diyos. So, klaro,
Manong hugot ang sugo sa Ginoo nga dili sila pwede makigminyo sa mga tagagawas. Tungod kay naman kabalo si Lord na ang ilang mga anak mahimong mapalayon sa Ginoo mani ang resulta. Okay, ato na lang sumpayan pa, inyo na lang tanawon. Isra chapter 19 verse 12, nag-isgot dito nga ikaligot-gutan dun sa Ginoo ang pagpatid ninyo sa mga dili nila kapaniha. Mana ako malipay maglanta ko ang uban bitaw pa din yung minisyon pag mag-isgot nga magminyo dili dun sila masubok nga ipakasal nito ilang sa laing reliyon diha dun sa ila kay nga naman mandato man na sa Ginoo. Pero kita usay mahimong tangwa no? Okay ra? Okay ra ba makigminyo sa mga dili ka wala mo ilang o Ginoo? Kita niyong tapan. Kumusta man? Kumusta may resulta? Kung makigminyo ka sa mga makiguban ka sa mga way Ginoo, makahatag na nimong kaayuhan. Ibutang na to sa imong mga anak, pwede ba? Kinsa may mutudlo nila? Kung wala ka, kinsa may mutudlo? Imong mangigo manis pasto dili ato na manigipay ng duman kay naglagot ang Ginoo sa mga tao nining panahon na tungod kay kalikod sila sa Ginoo kay simba sila sa laing Dios. Mana ko nato makitaan dinhi na nato pasmasan. First King chapter 11 verse 1 to 5, Nehemiah chapter 13 verse 24 to 27. Naaday biskutan magikasik there is Isra. They told us that we never to intermarry with these people and never to help them to prosper or succeed if we wanted to enjoy the land and pass it to our descendants forever. So ang tubong di ay nganong dili sila pwede makigminyo kay ano ilang kaliwatan mag-enjoy. Kung gusto ka dili mag-enjoy imong kaliwatan pasagdi nga magminyo ka o walay kahadlok sa Ginoo. Wa may gusto na kinis pastor magbuot. Wala ko na buot. Uy! Kung ganahan ka, buot ka. Pero klaro ngayon sa Ginoo. Di, pwede. So, nagtugot raman ka pastor. Wa ko nagtugot. Kaya kung nagtugot pa ko, di mo mo ning buhat na naglakad, nanangin mo. Nanangin mo. Wala. Ano, may nga makajamay ko ni mo ning tugot ko. Wala ko ning tugot. Kayo lang una, wala nang mo. Inform. Pero kung inform mo, may nga dyan ko. Ay, kabalo na ka. Nandi na lang dyan mo. Di na lang dyan manangin, no? Kay, bisa pag mo ingon nga, pastor, ay, kabalo na makastubag. Di na kinahanglan ka mamutana. Di ba, tama? Nandito na lang dyan, ma'am. Mananggit, di na dyan mangayo o permission kay kabalo naman. Huwag ang damayan pa din. Huwag ilang ditulog dihang dapitang. Huwag na. Ha? Iyo pang Geraldo, are you talk to me? Pag sure ka rin iyo. Kaklaro ng gisgutan sa Bible. Ang dili atubangan sa Ginoo, dili jud. Ano ba? Once nga dili jud. Pero sa kining taong God, bingom rin. Sipyan jud kay tao lang man tayo. Subangil na yun. Ay, yaw na. Defense mechanism na. Okay. Onsay, balik. Di na nato, paspasan na. Di na nato. Kukusan na nilapitan na nag-menu sila sa mga dili kapareha nila. Kaya nga naman, na-ado resulta na dili kayuhan. Mana, balik na dito sa Book of Judges. Nasupok ang Ginoo sa ilang. Kaya nga naman, nagpakasala sila. Una, may ilang ibuhat. Dili man nagsimba sila Diyos. Ang una nilang ibuhat is nangasawa sa sila kung dili Diyos na. Mauni ang usas ilang himuon mga pinulungan. Ani maguna, pastor? Ako anak mo ko sa Ginoo. Unya siya kay wa may Ginoo. So possible
Atong lang ibutang anak na siya siyawa. Kaya na. Kung di siya anak sa Ginoo, kung kinsa man siya. Ani man God kay para si Satan o si Lord dili na mag-away, magkumpare na sila. Di ba? Magkumpare na sila. Kaya ano man, ang imong gipangasawa way Ginoo, ikaw na kay Ginoo. Ang iyang ginikanan o ang iyang amahan espirituhanon, di ba? Kinsa man, kung dili Ginoo, kinsa man. Oh, sa di pagbinyo na sila, mahit na silang kumpare. Di na sila mag-away. Mao ba? Mag-bride yun ang imong panglantaw ba? Tungkol sa imong ka-bride, imo na nang gidipin kay para nahulipan ang imong pagkahumok o ulo. Di ba? Kaklaro na ang gingon sa Ginoo nga dili sila pwede makigminyo. Kaya nga naman, ulid na nila sa pagpakasala sa Ginoo. Usa sa ikalikot-kutan sa Ginoo is musimba o ningsimba na sila sa laing Diyos. Nag-iskutan dito sa Deuteronomy, ang inyong mga anak tugduan nila sa pagsimba sa mga Baals o mga Ashera. Okay, atong gamay kanang atagan na ito gamay nga background. Gawas nga nakikminyo sila ikaduha is katong ningsimba sila og mga laing Diyos. Balik ka dito sa chapter 3 sa book of Judges. It's and worship the idols of Baal and Asherah. Na idol na si Baal o si Asherah. Okay. Kung sa may pasaputin ng Baal, sa ato ning gilantawan, kining Baal ako kailang pastor mo siya ay ng apelido Baal. Pero kini nga Baal, katong Baal nga ako nailhan is pastor to. Dili ning Baal nga giisgutan sa Bible nga Diyos. Akong gilantaw kining word nga Baal. Ang kaunugan kining word nga Baal is Lord or Master. Pero not in the sense sa Adonai nga giisgutan sa Bible nga Lord Master nga nagisgot about kay Jesus. Kining Baal nga gisgutan is Lord or Master sa Semitic nga lingwahe is ang gitawag ni siya kanang local deities. Usa pasabot sa local deities. Ani, di ba sa ato sa Pilipinas kung naay gitawag bitaw nga ini nga area labi na kada bitaw mga incense, mga tribo naay gitawag nila nga God of these mountains. By area. Diba? Sa ato karon sa ato nga panahon is na ay nag-celebrate sa Diyos sa mga deities, mga lokal nga dili lang yung national nga mga Diyos. Diba na ay gihimo nga mga ipangtuboy nga kining lugar ang ilang atong lang kami ito mga patron. Dili dyan magpareha. Okay, ang gisgutan rin Baals is localized. Diyos nila nga palitan lokal nga kung sa may Diyos nga gisgutan sa usa ka lugar. Kung magisgutan sa Mindanao, kung sa man. Kung balikan na to sa history sa Pilipinas, before nakabot ang mga Spaniard, before nakabot ang mga foreigner, ang atong mga tribo na kaugaling mo mga itawag mga anitos, mga anitas na mga Diyos ang atong mga kaliwatan. Pero pagkabot sa mga mananakop, i-introduce ka, kini nga Diyos mo ni tinuod, ang inyong Diyos dili tinuod. Di ba? Meaning, pagkabutan nila, dining lapitan na ananay kaugalingong kultura, practices. Kung imong makita ng basabtan, kanang ka mga practices, kung dili iya sa Dios, managitawag ng mga Baal, mga lokal, mga Diyos. Tuhaman na, gawa sa Baal na ko'y gitawag nga Asherah. Okay, kung saan yung Asherah niyan? Kining Asherah is Canaanites
deity of fertility. Okay, pag mag-isgot ka fertility, it involves about sexual. Ana ang ilang gibuhat bisan panahon sa panahon nga ni travel sila sa gitawag nga wilderness, naghimo silang baka. Una na nga sila po nga gibutak dito kapita. Kapalo mo nga gi-offer nila panahon nga gibidikit nilang Diyos nga baka. Kabalo ba mo sila gibuhat? In the front sa ilang Diyos nga baka ug katong sila po nga ilang gibidikit. Publicly ilang gibuhat is immoral. Diha sila mga halaran, mag-6 sila. Ingana ang ilang pag-offer sa ilang Diyos. Maukira. Kanang itong practices, maukira, bisag tira kasakad. Kabalo ba mo nga, ikaligod-gutan sa Pino? Ikaw ng Bible. And the Lord got angry His people. Ano man, nakalimot sila. Una, dili sila pwede makigminyo sa lain mga tribo tungkol kay tuluan sila sa pagka-immoral. Kaya atubangan sa Ginoo ang babe sa marriage is secret, balaan, intended for marriage. Dili pwede ang outsider maki-apil-apil. Mo nang giisgutan diya sa Bible nga di nasuko ang Ginoo kay nga naman. He sinned against the Lord and worship idols at Baal at Asherah. Meaning, i-practice nila ang gitawag sexual immorality. Pangunta na, makalipay ba sa Ginoo kini nga mga buhat? Immoral, especially sa sexual na pagbuhat. Outside marriage. Wala malipay ang Ginoo ani. Pero pangunta na, wala pa ni sila kaibalo. Ay son, kini mga tawanan na nakaibalo ba ni sila? Wala. Taklaro bisulti. For God, the Lord, their God. Pangunta na, nakaibalo wala? Nakahibalo. Pero sila gibuhat. Gikalimtan nila ang Diyos. Kaya mas giuna nila ang ilang gabito na, don't get me hurt wrong. Iuna nila ang ilang personal na satisfaction sa Ginoo. Personal nila nga desire or rather sa Ginoo. Mas giuna nila ang ilang kaugalingong kaysa kasubok sa Ginoo. Mas na-inlove sila kaysa Ginoo. Resulta, cry lagi. In-cry sila, Lord, help us. Kaya nga naman, mali lang ibuhat. Verse 8. Verse 8, basahan natin ang verse 8. So the Lord became angry with the Israel and led the king Cushan of Mesopotamia conquered them, and they were subject for him for 8 years naman sila na imong ulipon. O sa inungdan? O sa inungdan na naman silang Islam? Nagpimigyo sila sa mga wala doon ditugod sa Ginoo. Ikaduha, tungod kay nagpimigyo na sila, ningalagat na sila sa diling tinuod ng Diyos. Resulta, nasubok ang Ginoo. Ito po, ipadala sila, ipakangker sila, ipili sila. Instead, kung imong itanawon, ang nasod sa Israel panahon ni Yosue, ang mga tao nagkurog. Kaya nga naman, unaw nila, kumuan ni Joshua, patay na. Hadlok sila. Pero nini panahon na, ang mga tao na nagpalibot sa ila, huwag na mahadlok sa ila, kaya nga naman, kabalo sila. Kung ang mga salita mo, disobey sa Ginoo, di jud sila tabangan sa Ginoo. Nakuha na to? Meaning to say, ang papainumdum ng kapita, kung dili ka masunod sa plano o disenyo sa Ginoo, maminaw ka sa Ginoo, sa diyan magpakita bakta. Pero,
musinati sa lagi taong daghang nga mga struggle is red. Okay. Dilitas ikaduha kay murag lain na mong tinanawan. Mawa na, unang salat, nakigminyo sila sa mga dili. Kamu na isumpay. Ikaduha, ning alagad sila sa dili tinuod nga kamu isumpay. Dilitas ikaduha. Even the people cried out for him. Nining panahon na, sa panahon nga, idaog-daog na sila. How many years? 8 years. Dili sila kawas nun. Tungod sa ilang buhat nga sala. Pero kung sa ilang gibuhat, kung sa may ilang gibuhat, verse 9, then there is a light. The whole country, the whole tribe, ning cried out sa Ginoo. Cried out to the Lord, and He sent someone to free them. This was Othniel, the son of Caleb's young brothers, who said, okay. Atong hinumduman na, mga 15 years, namatay na si Joshua. Pero wag man po gisulti kung namatay si Caleb. Pero before si Caleb, atong tanana, before day si Joshua, di ba namatay? O niya, ihatagan niya og kanang kabahinan si Caleb tungod kay ning-claim naman siya. O niningon si Caleb, si bisan kinsa nga makapildi ni ini nga teritoryo ang akong ihatag ang akong anak nga babae. O niya, na ay igsuon si Caleb sa kamanguran na ang iyang anak mao ni si Othniel na himong leader tungod kay grace up sa Ginoo. Ato naman sa kadako nga participation sa kinabuhi ni Caleb. Unsa gibuhat ni Caleb? Ingalagad sa Ginoo bisan pa siya katiguangon iningon siya maura gyud ko ning kusuga. Mo fight gihapon ko alam sa imaya sa Ginoo. Mao pa ning kusuga. So dahil na po, i-raise up sa Ginoo si Othniel na mahimong nilang unang judge. Nahimong nilang leader. Nga naman, in times of desperate, in times of up times, yun yung panahon na, ipasagdan ba sila sa Ginoo? For 8 years, nakasinati sila of difficulties. But, in reality, God still na ay concern sa iyang katawan. Mana, ang ilang ibat is nag-cry out sa Ginoo, Lord, we need help. Then, ang sa ibat sa Ginoo, nag-raise up siya of leaders. Okay. Si Lord nag-raise up of someone to help. God raising someone to help. Ano yung nung takaikson, kung na may tabang sa imo, pasalamati ang Diyos. Kaya gigamit na siya ng instrumento. Kung na ay tabang sa imo. Pero kung may tabang sa imo, problema tali ang kapitan. Pero musuot ang sarili kinayan sa Ginoo ang pagka-mapinabangan. Nalay mga instances nga sa imo, huwag ko tabangin. Gitabangan ka, pero sa hindi na nato na-recognize. Okay. So, this was Othniel, the son of Caleb's young brother, Ginas. Verse 10. The Spirit of the Lord came upon him, and he became Israel's leader. Othniel went forth, and the Lord gave him the victory over the king of Mesopotamia. Meaning to say, God is always able and capable to raise up leaders. In the midst of miss, in the midst of failure, in the midst of disobedience, God will rise up someone who is willing to be an instrument. Ining atong katilingban, willing ba ka nga magpagamit sa Ginoo? Andam ba ka nga magpagamit sa Ginoo nga naay mga tao nga mahimong
yung pa ma-rescue gikan silang pagka-miserable sa kinabuhi. Willing ba ka? Kay si Lord nag-raise up o mag-raise up ang mga tao ngayon gamiton. Aron mo, tabang, ikaduha, aron mag-lead. Kung sa'yo raise up sa Ginoo, leaders to rescue them. Na ay mo i-raise up si Lord na leader aron to lead us. Pero ingon ta ka kung ikaw ang i-raise up sa Ginoo nga leaders, unsa may dapat imong buhaton? Unsa may amayan imong buhaton kung ang Lord nag-raise up nimo imong leader? Wita na yung tapat. Si Lord nag-raise up leader to lead His people. Na ay raise up si Lord na leader. Pangutan, kinsa ka na. Pasig mag-ampo pa na, Lord, mag-raise up ang kaglaing leaders. Ikaw dahil, pwede mong kagamitan sa Ginoo kung magpakamit ka. God is looking someone who is pure in heart, mahimong willing na mo, ubi sa Ginoo. Di ba, panahon nga, itanggal na sa posisyon si Saul? Kung siya require sa Ginoo, na may knowledge sa Israel, masuman. Ang tao nagtanaw sa physical na sa ability. But God is looking to heart. Wait na yung tapat. Kumusta mo itong heart? Kasi my heart will see you through. Ano ba rin? Kumusta mo yung kasing-kasing? Willing ba ka na magpagamit sa Ginoo nga leader? Una kanus na ka magsugod. Kanus na ka magsugod. Tuloy. Kaya, kung mabutan ako ang Espiritu sa Ginoo, isiliwan mo ka sa Espiritu sa Ginoo. Kanus na pa mong kamulihok? Ha? Kanus na pa mong kamulihok? Useless ang damo kuno kung patay na ang kabayo. Wanay pulos ang sagbot kung patay na ang kabayo. So yung pasabutan na. Samtang buhay pa, pwede na ito ulihan. Kung patay na di na pwede. Ikatulo, ang resulta sa dihang nga nag-raise up ang Ginoong leaders. Sanita mo? Verse 11. Verse 11. There was peace in the land for 40 years, and then of them died. So kung inyong maobserbahan, 40 years na sila'y kalinaw. Kaya nga naman, buhi pa man si leader. Buhi pa man si Othniel. Pero panahon nga nawala na si Othniel, ato be continue. Ano na itong makitaan? Nakadawat sila kalinaw tungod kay naay somewhat na nag-lead sa ila. Anong naay nag-lead tungod kay si Lord ang nag-raise up? Mana, kung imong tanong, balikan na ito sa itong isgutan, it is the move of God nga ma-realign ang katawan sa Ginoo, ang katawan sa Israel. Okay? Number 1, even the people forgot the Lord, but God still moved in a mysterious way. In a miraculous way. God is moving His power to His people. In the time His people cried out for help, sa gibuhat sa Ginoo, He raised up leaders. He appointed leaders. He empowered leaders to set them free so that they could experience peace. Gusto ko kalinaw? Gikan na sa Ginoo. Mao na pangayo kung nimo sa Ginoo. When you are in trouble, kung sa gibuhat sa mga Israelita, they cried out to the Lord. And the Lord, kung sa iyang gibuhat, ihatagan silang leader, ihatagan silang pamaagi. Ang resulta, nakabaton sila o kalinaw. Kalinaw na pwede rin yung mahatag sa Ginoo. Mana, sa kapagpenon kung alam niyo, God is on the move. God is moving. God is working. But you need to be
mo participate sa gitawag realignment ni Lord. Realignment ni Lord. Naibutang din ka sa iyang disenyo. Mana, ingon ta kay igsoon kung nahimo man kang wala ka ning subay sa tulid nga dalan, pagpa-realign, pagpabutang sa plastar sa plano o disenyo sa Ginoo. Kung nibuhat man ka itong duha, repent and be baptized. Repent and be repent. Buhata ang tama. Kaya aron makabaton ka og sa kalinaw, sa pa kadaugan og kalipay sa kinabuhi. Ang makahatag na nga ang Diyos. Pero madawat ang nimo kung ikaw mismo magpa-align sa plano ng pagbubuton. May gumawon bala ng mga Diyos sa mga ngalangit nun. Salamat nga ikaw ang Diyos na magpahinumdom ka na mo sa kinabuhi. Kung nagpahinumdom sa kinabuhi, ni Otnel, kauban sa mga Israelita, they were punished by you because of their disobedience. Kami sa dili kung may makadinay, kung may makalikay, kung kami mahimo nga kung disobey sa imong plano pagbubuton, we believe God, at dili nimo kami silutan nga tos pagkampinon tungkol kay imong mga anak, but the consequence of our action of God, amok jud nga madawat kini. Salamat nga ikaw mag-guide ug magtudlo ka namo, nga mahimo kami faithful sa imong katubangan sa imong pagtawag kanina. Dalaygon ka God, sa matagusa sa kalinaw o kalipay paglaom magikan kanina. Dalaygon ka ba Father? In Jesus name. Amen.